Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Sadyang kinikilala po sa buong mundo ang husay ng mga Pinoy mula sa larangan ng sports hanggang sa beauty contest at maging sa maritime industry. Alam niyo po ba na ang Pilipinas po ang pangunahing supplier ng seafarers worldwide? At sa kasalukuyan, mahigit po sa kalahating milyong Filipino seafarers ang nakadeploy sa mga barko sa iba't ibang bahagi po ng daigdig. Isa na po sa kanila ang panauhin natin ngayong umaga na si Marnel Awakay o si Mar, na mahigit 15 taon na nagbabarko. Bilang marinero, 8 buwan siyang namamalagi sa dagat kada kontrata. At para siya ay muling makasampa, kinakailangan po na makapasa siya sa mahigpit na medical exam. Perfect na nga po sana ang pinakahuling medical exam ni Mar, pero biglang may lumitaw na isang komplikasyong hindi niya inaasahan. Ako si Marnel Awakay, 46 years old, from Bacolod City, Negros Occidental. Yung trabaho ko sa barko bilang able seaman ay palagi lahat ng mga maintenance sa barko. Bago ka sumampa sa barko, kailangan dumaan ka sa medical exam. Dahil nga sa creatinine ko, hindi ako natuloy sumampa sa barko. Yung una, 130 lang yung sa medical ko. Tapos after 1 week, nagpakuha ulit ako, naging 160 na po. Siyempre, pag hindi ako makasampa, wala akong kita. Mas kailangan din ng pamilya namin yung tulong namin, mga gastusin sa bahay. At sinabihan ako na magpunta sa mga specialist na doktor para patingnan yung creatinine ko, kung anong gagawin para bumaba yung creatinine ko. Ang medical screening o medical exam ay isang standard requirement para po sa employment, lalo na sa mga job opportunities overseas. Maliban sa kakayanan at karanasan ng isang aplikante, ay tinitignan din po ng mga employers kung ang kanyang kalusugan ay maaring makaapekto sa kanyang trabaho. Karaniwan na ang medical screening ay may physical exam na kasama ang vision, ang hearing test, ang drug and alcohol tests, at ang blood test kung saan makikita kung mataas ang cholesterol, ang blood sugar, ang creatinine at iba pang posibleng abnormalities sa dugo. At ngayon po ay inaalam na rin ang lifestyle at mental health ng bawat aplikante. Paano nga ba dapat paghandaan ang isang medical exam para sa employment at paano napababa ni Mar ang kanyang tumaas na creatinine levels para muling makasampa sa barko? Alamin po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Hiling Katanungan, mga tanong tungkol sa mataas na creatinine ang ating puntutugunan. At sa Garden of E, kikilalanin natin ang isang dakot na pakinabang ng hiling halamang tinatawag na isang dakot na bigas o alabong. Alam niyo po bang maaari itong makatulong sa pag-flushing ng creatinine? Abangan po mamaya. At sa mga masisipag na marino at kapuso nating Filipino na nag-a-apply sa trabaho, panoorin niyo po ang ating programa para madagdagan ng kaalaman kung paano paghandaan ang inyong medical exam sa natural na paraan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano po ang magandang vitamin sa kidney? Paano po mapapababa ang creatinine? Mga tanong tungkol sa mataas na creatinine ang sasagutin ni Dr. E. At abangan ang healing powers ng halamang alabong o sandakot na bigas sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing organic soaps, gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan.
sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Sandakot na pakinabang ang kalakip po ng ating tampok na healing halaman ngayong umaga, ang sandakot na bigas. Tinatawag din po itong alabong o military plant dahil tila nagpapaputok ng mga bala ang male flower nito kapag nagsasaboy ng pollen o ng buto. Ito po ay isang succulent weed na karaniwang ginagamit bilang ornamental plant o ground cover. Ito po ay nakakain din at may taglay ding medicinal properties. Ayon sa mga pag-aaral, ang sandakot na bigas ay tumutulong sa digestion, pampababa rin po ng blood pressure, panluna sa asthma, sa diarrhea at pati na sa diabetes. Isa rin po itong diuretic kaya nakakatulong sa mga may problema sa kidneys gaya ng mataas na creatinine ng ating panauhin ngayong umaga. At may taglay po itong analgesic at antibacterial properties kaya maaari itong gamiting pantapal sa mga sugat, sa mga paso at sa mga pasa sa balat. Katulad po ng gagawin natin ngayon. Ako po ay gumupit na ng ating alabong o itong isang dakot na bigas mula dito sa ating mayabong na halaman na naka-intercrop sa ating serpentina plant. Ginupit ko na po siya at hinugasan ko na. Kaya ang gagawin natin ay ang pagdikdik nito para mai-apply natin sa sugat, sa pasa o anumang problema sa ating balat. Matapos po nalinising mabuti, kukuha lang po tayo ng ating sandakot na bigas at didikdikin natin. Kailangan ng mahiwagang almires. Kailangan pong makuha natin ang katas ng halaman. Lumabas na po yung katas niya. So, halimbawa, may sugat. Atin pong itatapal sa affected area. Pero kailangan po siguruhin yung malinis na hugasang mabuti ho bago natin itatapal sa affected area. At pagkatapal na ganyan, balutan po hanggang sa ito ay natutuyo sa affected area. Nakabalot po siya habang siya ay sariwa pa. Pero i-check nyo po, pagka lanta na siya at sa tingin nyo ay hindi na siya ganito kasariwa, papalitan nyo na po hanggat hindi pa gumagaling ang ating target na pagalingin anumang skin condition yan. Okay? Yan po ang ating tampok na healing halaman hanggang sa susunod na Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa ating mga healing katanungan, may tanong si Jeka Guzman. Sabi niya, "Good day, Doc. Ano po ang magandang vitamin sa kidney? Borderline po ang creatinine ko. Thank you po." Parang pareho ang tanong ni Alice Herrera. Sabi niya, "Hello po, Doc. Paano po mapapababa ang creatinine? Thanks po." Okay, so pareho, no? Si Jeka at si Alice na namumroblema sa tumataas na creatinine levels. Dapat po ay aware tayo kapag nagwiwiwi, una natin titignan talaga kung nagpo-produce ng bula na hindi naaalis, no? Yung nakatigil lang na bula sa bawat pagwiwi natin, dapat po walang ganon. Dapat klaro po ang ating ihi at kung may bula man dahil sa pagpatak ng wiwi, nawawala din po yon. So, I'm sure na observe ni Jeka at ni Alice, no? Para mapababa natin, ma-reverse ang condition na yan, kailangan ay holistic approach. Bagamat meron tayong herbal rhizome pills para sa ganyang kondisyon na available po sa mga outlets ng Healing Galing. Immediately bago kumain, pwede po siyang inumin kahit hindi masyadong matagal bago kumain. Okay lang po yun. Basta before meal. Now, kung nakalimutang inumin, edi after meal, ihabol nyo po. Wag naman yung nakaligtaan ng
tuluyan. Ano po? At ang aking reseta on air, Jeka at Alice, para sa inyong mga kondisyon ay yung maximum dose ng pag-inom ng ating herbal rhizome pills na 20 pills bago kumain, taken with warm water 3 times a day, meaning before breakfast, before lunch, before dinner. Mahina po kasi ang herbal, kaya yung tamang dose na makaka-achieve tayo ng paggaling ang aking inirereseta sa bawat mga katanungan na inyo pong pinapadala. At bukod sa pag-inom ng ating herbal rhizome pills before meals 3 times a day, makakatulong din kung iinom ng ating herbal cleansing tea na laging mainit-init na iinumin after ng gentle massage ng Healing Galing oil from the back to the front. Siyempre, may warm compress yung tinuturo natin, no? Warm compress muna, yung may vinegar sa water, no, na ina-apply natin sa kidney points bago ang gentle massage from the back to the front ng ating Healing Galing oil for a minimum of 20 minutes or longer. Ayan. Tapos, habang naghahaplos ng Healing Galing oil, pwedeng iinom-inom na ng mainit-init na herbal cleansing tea or after. Makikita nyo po ang mabilis na improvement sa inyong kondisyon. Kung merong aches and pains, available din po ang ating herbal vitamins B1, B6, B12 na pawang organic na makakatulong para matanggal ang mga discomfort sa katawan ng pasyente. Okay? Meron pa tayong kidney exercise na magandang gawin nyo ng mas madalas, Jeka at Alice, para ma-applyan ng tamang pressure yung kidney points para dumaloy ang maraming dugo at sustansya sa kidney points para mabilis gumaling. At dahil holistic approach tayo, bukod sa pag-inom, ay kailangang ayusin po ang pagkain, no? Dagdagan ang pag-inom ng tubig, hanggat maaari warm water. Okay? Wag na po yung malamig para natutulungan tayo sa mabilis na paglinis ng system ng warm water. Malinis na warm water na iinumin natin pagka may mataas na po na creatinine levels. Kahit oras-oras, isang baso or kalahating baso, uminom na po tayo. Maraming lilinisin, no? Habang nagagamutan lang po yan. Sa susunod ay yung mga 8 glasses hanggang 12 na, di ba? Na dapat ay nagagawa natin. Alisin na po muna natin ang lahat ng mga makulay at matatamis na inumin. Wala pong ibang panlinis sa ating system, lalo na sa kidneys, kundi malinis na inuming tubig. Okay, Jeka at Alice? Bukod dyan, kailangan masabaw ang mga pagkain. Tested and proven na po natin itong gawi na ito, ang ating paraan ng natural na gamutan para sa mga tumataas na creatinine levels. So, pwede pong nilaga, pwedeng mga sabaw-sabaw, no? Pwedeng yung paborito nating tinola, tatanggalin lang natin yung luya at papalitan natin ng tanglad. Kasi cooling ang effect ng tanglad sa ating system at mainit naman kung luya ang ating gagamitin sa pagluluto ng tinola. Ayaw po natin na lalong mag-create ng inflammation, no, sa katawan ng pasyente, kaya lasang luya din pero cooling ang effect ng tanglad kung gusto ng tinola. Lahat ay sabawan ang kakainin, no? At ang pinaka-dry siguro ay yung steamed na preparation, whether isda, gulay, karne, no? Yung atin pong sangkap sa pagluluto ay talagang asin lang. Kung gusto nyo po ng mas masustansyang asin, available sa mga outlets ng Healing Galing ang ating seaweed salt. Dito lang po sa Pilipinas at sa Healing Galing lang po matatagpuan ang original na hinango sa dagat at sa seaweeds na kulafu, ang atin pong seaweed salt na nagpapataas ng immune system ng pasyente. Yun lang po ang pampalasa, okay? Or ordinary salt kung kulang ang budget, pwede na rin po. At kailangan ay lilinising mabuti ang system ng pasyente. Kung lalagyan pa po kasi ng toyo, bagoong, patis at anumang mga pampalasa pa, ay hindi makakatulong sa kondisyon ng mga pasyenteng tumataas ang creatinine levels. Pati paminta, sili, hindi po kailangan, no? Ang kailangan ay yung mga antioxidants na sangkap katulad ng sibuyas at bawang. Yan po, lagyan natin ang mga sabaw natin, itong mga rich in antioxidants na to, na mga sangkap. Ayan. Wala munang kamatis, wala munang kamyas, anything maasim at mabuto, wala muna, Jeka at Alice, no? Subok na